Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At ngayon pong araw na to ay ating pong pag-uusapan ng tungkol sa hamon na ibinigay ng ating senador na si Rodante Marcoleta laban dito kay dating Supreme Court Justice na si Antonio Carpio. Abay, siya po ay naghahamon ng debate tungkol sa isang usapin na may kinalaman dito sa West Philippine Sea. At alam niyo po, dito po sa ating social media na punong-puno na po ng ingay, tila nagiging normal na ang pagdedebate sa lahat ng bagay. Debate dito, debate doon, no? Lahat ng mga vloggers at mga personalidad dito sa loob ng social media ay ang lalakas ng loob na maghamon ng debate. Tingnan natin kung matutuloy ang ganitong klaseng mga hamon, lalong-lalo na kung ang hinahamon ay dating justice ng Korte Suprema. Ngunit ano po ba ang talagang mangyayari kung ang mismong hangganan ng ating bansa at ang ating mga batas ang isa lang sa entablado ng diskusyon? So, nung una mukhang ayaw tanggapin ni Marcoleta, mukhang umurong ang bundot. Pero may balita tayong nakita recently na tinanggap na daw ni Marcoleta ang hamon ng Philippine Bar Association para sa isang debate tungkol sa West Philippine Sea. So, sa unang tingin mukhang mainam itong ehersisyo ng demokrasya. Pero bilang mga nag-iisip na mamamayan, katulad natin, mga ordinaryong mamamayan, kailangan nating itanong ang ating bang karapatan sa West Philippine Sea ay usaping opinion pa? O ito ba ay isang settled fact na hindi na dapat pinagdedebatihan to di ba? So dito po sa lecture na ito, hihimayin natin ang manipis na linya sa pagitan ng malayang pananalita at ang panganib ng maling paggamit ng batas. Okay? Linawin po natin agad. Ang West Philippine Sea ay hindi lang isang political talking point. Ito po ay may matibay na pundasyon sa ilalim ng ating saligang batas, yung ating 1987 Constitution. Yung international law, in particular, yung United Nations Convention on the Law of the Sea at yung arbitral ruling noong 2016, nanalo po tayo, di ba? Na ang West Philippine Sea, no, ay yung exclusive economic zone, yung kinalalagyan niyang ng mga binabaybay ng ating mga mangingisda dyan, no? From dun sa Dalampasigan hanggang 200 nautical miles. Yan po ay may sovereign rights ang ating bansa diyan. Okay? Alam niyo po sa batas may mga bagay na pwedeng pagtalunan. Mga bagay na debatable. Pero may mga bagay na desidido na. Yung mga tinatawag na decided cases, settled legal doctrines. Kapag ang isang batas o desisyon ng Korte Suprema ay trinato natin na parang opinion lang, doon nagiging delikado ang usapan. Ipinapamukha natin sa mundo na pati tayo ay nag-aalinlangan sa sarili nating karapatan. Parang mali, no? Pinagdidebatihan natin ang isang bagay na settled doctrine, na settled rule na yan no? Settled issue na yan. So baka mamaya tayo nagdedebate dito sa isa't isa. Tapos ang buong mundo ay nakatingin sa atin na tayo ay pinagtatawanan na. Okay? Meron pang isa yung tungkol sa treason. Matatawa ka dito di ba? Dito dapat tayo maging mapanuri. May mga pahayag na nagsasabing maaaring kasuhan ng treason ng mga nasa likod ng desisyong Magallona versus Ermita dahil sa umano'y pagliit ng ating teritoryo. Treason ang binanggit na salita. Mukhang hindi binibigyan ng tamang paliwanag at impormasyon ng ating mga kababayan.
Alam niyo po sa ilalim ng Article 114 ng Revised Penal Code, ang treason po, ang ibig pong sabihin niyan sa madaling intindihin na Tagalog ay pagtataksil sa bayan na pwede lang po mangyari sa panahon ng digmaan. May digmaan ba sa ating bansa? Wala. Walang digmaan. Kung walang digmaan, walang treason. Di ba? Maliwanag yan. Pero ano ang sinasabi ng isang mambabatas na didemanda niya ng treason? Ang dating justice ng Korte Suprema. Tuloy nagkakaroon ng kaguluhan sa pag-iisip ng bawat mamamayan na hindi nag-aral ng batas. Abay, that is a matter of misinformation. Alam niyo po yung paggamit ng salitang ito bilang panakot ay hindi lamang maling interpretasyon ng batas. Ito po ay mapanganib na misinformation. Yung kaso po ni Magallona versus Ermita ay desisyon po ng Korte Suprema na sumusunod sa pandaigdigang batas, yung UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Sea, upang proteksyonan ng ating bansa sa mata ng buong mundo. Ang pagsunod sa batas ay hindi kailanman magiging pagtataksil. Wala pong treason. Okay? Alam niyo po, lahat tayo merong kalayaang magsalita. Pero ito pa ulit-ulit nating sinasabi sa aking vlog, sa mga nakaraang kong episodes at maging ang ibang mga independent vloggers ay madalas sabihin to, lalong-lalo na yung mga lawyers, vloggers nating mga kasamaan dito sa YouTube. Ang free speech po ay hindi absolute. Pinapaulit-ulit natin yan. Ang nakakasama dito ay minsan yung mambabatas pa ang mukhang hindi nakakaintindi sa mga ganitong patakaran panuntunan ng ating saligang batas. Hindi po ito pwedeng gamitin para maligaw ang publiko sa mga legal na usapin, lalong-lalo na kung ang nakataya ay ang national sovereignty o ang ating dangal bilang isang bansa. Kapag ang terminong gaya ng treason ay ginamit ng mali, hindi lang reputasyon ng mga mahistrado ang nadadamay, nasisira rin ang tamang pag-unawa ng taong bayan sa kung ano ang totoo at ano ang propaganda. Kaya't itong debate na to na tinanggap na raw ni Marcoleta, no? At makakadebate ang dating Justice ng Supreme Court ay at ang pag-host o pag-sponsor ng Philippine Bar Association dito sa debate na to ay sana hindi maging isang debate club, no? Ito ay isang institusyon ng mga eksperto sa batas. Ang hamon sa kanila, siguraduhin ang debate ay magbubunga ng legal education, hindi legal distortion. Ang PBA o ang Philippine Bar Association ay dapat manatiling law-based at evidence-driven upang hindi magamit ang entablado para sa political na interes. Huwag sana tayo magpagamit sa mga politiko upang magkaroon lamang ng media mileage at magkaroon lamang ng mas malawak na exposure sa social media. Baka mamaya ginagamit lang tayo o baka mamaya ito ay isang patibong upang siya ay pag-usapan, upang mapalawak ang kanyang exposure, no, sa larangan ng politika sapagkat siya ay nag-aambisyong tumakbo bilang isang vice presidente. Wag po tayo magpadala. Ang West Philippine Sea is already a settled doctrine at wala na pong isyong dapat pag-usapan. Tapos na po ang usapan diyan. Tapos na po ang usapin na yan. Okay, so sa dulo lahat ng diskursong ito, kailangan maging mulat tayo sa isang mas mapait na katotohanan. Ang pinakamapanganib na uri ng misinformation na hindi
nagmumula sa mga trolls sa internet, kundi mula sa mga opisyal ng gobyerno na mas pinipiling pumanig sa dayuhang agresor kaysa sa sarili nating kababayan. Hindi iniisip ang kapakanan ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na yung ating mga isda na umasa sa pangkabuhayan dyan sa gitna ng dagat sa West Philippine Sea. At ang ating mga mamimili sa palengke na umaasa din sa mga ani huli ng ating mga mangingisda. At ang pangkalahatan, umaasa tayo dahil malaking tulong yan sa ating ekonomiya. Pero kung ang isang mambabatas ay kakampihan, papabor sa interes ng dayuhang bansa, ano na mangyayari sa ating mga kababayan? Tandaan po natin, no? Ang soberenya po ay hindi popularity contest. Hindi ito nadadaan sa galing ng retorika o sa tamang script. Ang West Philippine Sea ay atin. Hindi ito dahil sa opinyon ng sinuman, kundi dahil iyon ang hatol ng batas at ng kasaysayan. Ang sinumang opisyal na gumagamit ng maling interpretasyon ng batas upang pahinain ang ating posisyon sa sarili nating karagatan ay lumalabag sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ang pagkalat po ng kalituhan upang paboran ang interes ng ibang bansa ay hindi lamang po pagkakamali. Ito po ay isang pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Sa gitna ng mga debate, huwag tayong basta-basta makikinig sa kung sino ang mas maingay o mas matapang salita. Nagtatapang-tapangan pag hinamon mo at tinanggap ang hamon, maraming dahilan. Ang tunay na makabayan ay hindi nagiging boses ng dayuhang nang-aapi. Ang tunay na makabayan ay tumatayo para sa kung ano ang tama sa batas. Ang West Philippine Sea ay hindi isang premyo na pwedeng ipamigay sa isang debate. Ito ay pag-aari ng bawat Pilipino. At sa usaping ito, ang batas ang dapat manatiling matatag at ang boses ng katotohanan ang dapat magwakas sa anumang mapanlinlang na retorika. Hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Atty. Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.